wakas na pahiya. Pag-asa ka namin lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga ikaw Diyos ng kabutihan, isang Diyos na mapagmahal. Marami pong salamat sa pagkakataong ito mapagnilaya namin ang tungkol sa pagpapakumbaba o humility. Tunay nga Panginoon na gabayan kami ng iyong banal na Espiritu upang maunawaan namin kung gaano kahalaga sa isang tao ang magkaroon ng kababaang loob. Come Holy Spirit, we need you, and come Holy Spirit, we pray. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan na nagawa namin sa nakalipas na oras, Lord. Yung mga pagkakataon na kami naging mapagmataas at nawala sa amin ng kababaang loob. Come Holy Spirit, ikaw ang aming pag-asa, ikaw ang aming minamahal, ikaw ay aming gabay. Dalangin ko Panginoon ang makarinig ng mga buting balita tungkol sa kababaang loob, lalo na kaming mga nagiging mapagmataas sa panahon na kami nagagalit. Lord, bigyan mo kami ng kababaang loob sa oras na ito upang ma-focus ang mensahe sa aming puso na maitanim ito at may sabuhay, may bahagi sa iba. Guide me, O Lord, teach me how to be humble, give me wisdom. Patuloy kang kumilos, ikaw ang may taas at mabigyang parangal sa Facebook Live na ito. Pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. A proclamation of the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Then Jesus spoke to the crowds and to his disciples. The teachers of the law and the Pharisees are the authorized interpreters of Moses' law. So you must obey and follow everything they will tell you to do. To do not, however, imitate their actions because they don't practice what they preach. They tie unto people's backs loads that are heavy and hard to carry, yet they aren't willing even to lift a finger to help them carry those loads. They do everything so that people will see them, look at the straps with scripture verses on them which they wear on their foreheads and arms, and notice how large they are. Notice also how long are the tassels on their cloaks. They love the best places at feasts and reserved seats in the synagogues. They love to be greeted with respect in the marketplaces and to have people call them teacher. You must not be called teacher because you all equal and have only one teacher. And you must not call anyone here on earth Father because you have only the one Father in heaven. Nor should you be called leader because your one and only leader is the Messiah. The greatest one among you must be your servant. Whoever makes himself great will be humbled, and whoever humbles himself will be made great. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord.
Praise to you, Lord Jesus Christ. Welcome po muli sa Word of God Daily Gospel. And ako po si Sister Angelica sa Bagong Katoliko. At ang ating pong pagninilayan ay ang March 3, 2026 Tuesday Gospel. At yun nga po, nakikita niyo po sa screen yung salitang ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Amen. So, ito po sa binasa natin sa Mateo, masasabi natin na medyo nagsasalita ang Panginoong Hesus sa patungkol sa mga Pariseyo na talagang sila'y dalubhasa sa kasulatan. Sila'y kinikilala na alam nila yung mga utos ng Diyos, yung nilalaman ng Biblia. Okay? And para bang kasi kumbaga sa panahon natin ngayon, mga pare na talagang sila yung inatasan ng Diyos na mangaral ng mabuting balita, no? Pero, sabi nga ng Panginoong Hesus, parang ano yata, no? Parang tawag dito yung hindi siya match na kung sino pa yung mga mas nakakaalam sa kautusan ng Diyos, tapos sumusunod sa kautusan ng Diyos, ay hindi naman nangyayari. Amen, parang baliktad siya, no? Parang mas gusto lang nila yung sila irerespeto, bibigyan ng the best para sa kanila, yung sa mga Pariseyo, no? Yung tinutukoy ko, no? Na sinasabi ng Panginoong Yesus. And, yun nga, sa mundo natin ngayon, sa panahon natin ngayon, para ba kung sino yung sikat, sino yung kilala sa buong mundo, parang ang laki ng respect natin. Ng paghanga, sabi natin, ina-idol natin, no? Ibig sabihin na ina-idolize, ginagaya natin kung ano yung pananamit, pananalita, buhay, ina-idol eh. Which is, hindi dapat ganun. Sino ba dapat natin i-idolize? Of course, si Kristo. Kasi si Kristo ang hari ng pagpapakumbaba. King of humility. Amen. So, bakit nga ba na itong humility na to, hirap talagang gawin to eh. Kasi ang katapat nito, pride. Yung pride, ego, dyan naninirahan ang dyablo. Kaya pag tayo, mga taong mapaghiganti, taong mayayabang, taong hindi nagpapatawad sa ating kapwa, wala sa atin ang humility. We should be Christ-like. Isang Kristo na perpekto, walang bahid kasalanan, pero nagpakita ng magandang halimbawa sa pagpapakumbaba. Naitanong na ba natin sa sarili natin kung 1 to 10, ano ba ang level ng ating pagpapakumbaba? O tayo yung tipo ng taong masyadong mayabang, pinagmabayabang kung ano yung meron, samantalang hindi niya naisip na pahiram lang yung katiwala lang. Ang nagpapakataas ay ibinababa. Kung tayo ay mayabang sa paningin ng Diyos, hindi magiging tayo magiging kalugod-lugod sa Panginoon. At ibababa, ibig sabihin, hindi tayo makaka-receive ng mga spiritual na pagpapala mula sa Panginoon kung tayo ay mayabang. Kasi yan naman ang ginawa ng dyablo eh. Di po ba? Nagmayabang siya sa Diyos. Sabi niya, gusto niyang maging katulad ng Diyos o baka gusto pa niya higitan ng Diyos. Mayabang. Yung bang tipong sinasabi natin na langaw na dumapo sa likod ng kalabaw, feeling nung langaw, mas malaki pa siya dun sa kalabaw. Mayabang. Katatapos lang ng Ash Wednesday. Pag-alala sa atin ng dust to dust. Dahil tayo sa alabok, babalik din tayo sa alabok. Kahit gaano pa tayo kasikat, kayaman, kaganda, lahat yung lumilipas. Darating ang araw, magiging-istorya na lang tayo. Darating ang araw, hindi na tayo maaalala ng mga susunod na henerasyon na kaapu-apuhan natin. Kaya wala tayong dapat ipagmayabang. Wala ni konti. Kahit ikaw pa yung pinakamatalino, kahit ikaw yung nanalo sa contest ng Miss Universe, kahit sabihin na natin ikaw nakaimbento ng kuryente, wala tayong pagmamayabang sapagkat lahat ng ito ay pinapahiran mo sa atin ng Diyos. Pero ano sabi ng Panginoon? Ang nagpapakababa, itinataas. Pag nakita ng Panginoon ang ating pagpapakumbaba, itataas niya tayo. Ano ibig sabihin ng itataas?
Bibigyan niya tayo ng mga pagpapala na hindi maibibigay ng mundo. Amen. Sa totoo lang, ayaw ng Diyos ang mayabang. Dahil yun ang naging dahilan ni Lucifer, na Satanas na ngayon, ang pagiging mayabang. Pero yung pagiging mapagkumbaba, bihira yun. Napakabihirang makita yun sa isang tao. Ako personally, humahanga ako sa mga taong mayaman, matalino, maganda. Parang nasa kanya na lahat ha. Pero humble. Hindi mo makakita ng kayabangan. Amen. Kasi naman sa taong wala na nga, pero nafe-feeling mayaman, nafe-feeling marunong, ayun ang ayaw ng Panginoon. Amen. Si Kristo ay punong-puno ng kababaang loob. Ganun din sana tayo, no? Kasi may mga tao naman na masasabi mo, uy, ang bait niya. Uy, ang sipag niya. Ay, ano yan? Matiyagayang tao. Hindi dapat ganun. Dapat, ang masabi sa atin, napaka mababa ang kalooban ng taong yan. Yung hindi tayo magsasabi ha, kundi yung ating kapwa. Kasi merong masipag na mayabang. Merong matulungin na mayabang. Merong mabait na mayabang. Pero kapag tayo ay mapagpakumbabang loob, magbubunga yan ng kabaitan, katiyagaan. Diba? Ibig sabihin, pag mababa ang kalooban ng isang tao, yung mga mababait, matyaga, mapagmahal, bunga na lang yan ng kababaang loob ng isang tao. Amen. Tsaka huwag natin sasabihin na mabait ako masipag ako hanggat maaari, huwag natin gamitin yung word na ako. Parang lagi na lang natin sinasabi matalino ako, masipag ako. Hintayin natin yung kapwa natin na magsabi nun na, uy, masipag ka, matalino ka, mabait ka. Amen. Kasi yung sasabihin natin na, mabait ako, magyayabang na yun. Masipag ako, magyayabang na yun. Kasi ako lagi natin tinitingnan yung sarili natin Gusto natin papuri sa ating kapwa. Gusto natin yung tinitingnan tayo ng ating kapwa na mapuri. Hindi ganun. Ang dapat natin ipagmayabang ang Diyos. Yan ang dapat natin ipagmayabang. Kaya nga dapat ang salita ng Diyos pinapalaganap Dapat nga sa social media, sa mga timeline natin, nakikita ang salita ng Panginoon. Yun ang pinagmamayabang. Kasi doon may mapapala tayo. Reward ng Diyos. Hindi yung konting magkaroon ng bagong cellphone, pinopost sa social media. Magkaroon ng ganito, ipinopost sa social media. Hindi naman masama mag-post ng kung meron kang achievement, kung meron kang bago. Pero kung puro yun na lang ang nakikita ng tao, tapos pagdating sa Diyos, hiyang-hiya tayo na ipakilala si Kristo sa ating kapwa, hiyang-hiya tayo na gumagawa ng mabuti, di ba? Kasi ang mundo ngayon, kung ano yung tama, ginagawang mali ng tao. At kung ano yung mali, yun ang ginagawang tama ng tao. Yun ang nakakahiya. At marami na tayong kasalanan ngayon na ginagawa sa mundo na nakakahiya sa Diyos. Pero pinagmamalaki ng tao ngayon. Amen? Nawawala na. Tumitingin na ang tao sa kanyang sariling kakayanan, sa kanyang sariling kaligayahan, nagmamayabang na. At yan ang ibababa ng Diyos. Baba, saan? Sa impyerno. Pero kung nakikita ng Diyos sa ating kababaang loob, itataas tayo, kasama na dyan ang pagtaas sa ating papasok sa langit. Amen. Kaya pag may mga time na gusto nating magyabang, siguro tahimik na lang tayo, no? Besides, sabihin na lang natin na salamat sa Diyos. Gusto ko ipagmayabang to, pero salamat sa Diyos. Kasi galing to sa Kanya. Di ba, each time na magpo-post tayo, yung Diyos ang napipraise. Nabibigyan ng parangal, hindi yung sarili natin. Amen. Kasi lagi natin tatandaan, wala tayong pag-aari sa mundong ito, lahat hinihiram, lahat temporary, lahat kahit buhay natin.
Anytime pwede tayong mawala, kunin ng Panginoon. So ano ang pagyayabang natin? Aharap tayong walang dala sa araw ng paghuhusga. Kundi makita sa atin ng Diyos ang kababaang loob. Ang ating kalooban ang titingnan ng Panginoon. Ang ating relasyon, ang ating pag-ibig sa Diyos. Kaya pagsumikapan natin na itong karakter ng pagiging humble, magkaroon tayo. Ipanalangin niya natin sa Panginoon. Sa isang Kristo na talaga namang puno ng kababaang loob. Sa panahon ngayon na kung ang pride natin, ang pag-iiralin natin, ang ego natin, ang pag-iiralin natin, talagang hindi tayo magkakaroon ng humble heart. Yung bang tipong maawain tayo, yung tipong kahit mali, kahit sabihin na natin, yung kapwa natin nagkamali, pero di ba? Tayo pa'y lumalapit, nakikipag-ayos. Walang pride yun. Kahit sabihin pa natin tama tayo, pag tayo yung nagpapakumbaba, kaaya-aya yun sa Panginoon. Naalala niyo yung prodigal son? Di ba? Binulang niya yung kanyang tatay sa kwento na yun. Kinuha niya yung kanyang lahat ng kayamanan niya. Buhay pa tatay niya, kumihingi na siya ng mana. Tapos nilayasan niya. Nilustay lang niya yung pera ng prodigal son. Tapos nung naubos na yung pera niya sa mga masasamang babae, mga bisyo, whatever, bumalik siya sa tatay niya. Pero anong ginawa ng tatay? Nanumbat ba? Hindi. Nung bumalik yung tatay, anong sabi? Halika, ipaghanda nyo ng piging. Malaking party itong anak kong naligaw ng landas. Minsan kasi tayo, nakikip tayo ng mga galit sa ating kapwa. Nagmamayabang tayo, pero hindi natin naisip na marami din tayong kasalanang nagawa in the past. Pero pinapatawad tayo ng Diyos. At sa panahon ngayon, Kwaresma, mahal na araw, yang kababaang loob ang hinihingi sa atin ng Diyos. Sapagkat ibigay ni Kristo ang kanyang buhay nang may pagpapakumbaba sa ating mga walang ya, sa ating mga makasalanan. Di ba natin ma-appreciate yun? Ano man ang nakasakit sa puso natin, hayaan mo na si Lord. Hayaan na natin ang Panginoon maghusga. Tinuturuan lang tayo maging mababa ang kalooban. Maging malambot ang ating puso. May kasalanan siya, may kasalanan din ako nagagawa. Pero pinapatawad ako ng Diyos. Kaya dapat yung humility, nandiyan yan. Lagi natin hingin yan sa Panginoon. Ang bawat kilos, ang bawat hininga, ang bawat pagkurap ng ating mata, galing yan sa Diyos. Amen. Ma-appreciate natin. Ay yung nakakakita lang tayo. Kahit sabi mo pang bedridden ka, pero nakakakita ka pa. It's a sign of humility na kapag pagpapasalamat. Yung pa isa yung pagpapasalamat. Nagpapakita yan ng humility. Minsan natatapos na lang ang araw, hindi tayo nagpapasalamat sa Diyos. Parang nagmamayabang tayo na, hindi, bukas gigising pa ako Hindi mo na ako magdadasal, hindi mo na magsisimba. Bukas naman gigising pa ako Para bang very normal na sa atin yung nagigising sa panibagong umaga. Pero ang tutusin, sa bawat pagising natin sa panibagong araw, himala na yun ng Diyos. Regalo na yun ng Diyos. Biyaya na ng Diyos. Kasi marami na tayo nakasabayang nakatulog na hindi na nagising. Amen. Naaalala nyo, yung sa mabuting balita na yung Pariseo, nagmamalaki siya, nagdadasal siya, na sinasabi niya na, ako mabuti, ako mabait, ako hindi ako gumagawa ng kamukha ng kasalanan ginagawa niya. Puro ako. Samantalang yung isang nagdadasal na kasama niya, nakapagpakumbaba, nakayuko pa ang ulo at sinasabi na, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Sometimes, yung pagtingin sa ating mga pagkukulang sa Diyos, yun muna ang tingnan natin. Tapos kababaang loob natin aminin ang ating mga kahinaan at ang ating mga kasalanan. Ang humility na yun, mag-start naman yun talaga sa atin Anuhin natin papuri ng tao. Kapag may ginawa tayong napuri ng tao, na-receive na natin yung ating reward. Ang reward na hinihintay natin, yung reward galing sa langit. Amen? Likas tayong makasalanan.
Kaya wala tayong may mayabang sa Panginoon. At kung ano man yung biyaya na nire-receive natin, kayamanan man yan, kasikatan man yan, lalo tayong magpakababa. Habang tinataas tayo ng Diyos, lalo tayong magiging mapagpakumbaba. Yung kahit ikaw na yung pinakamayaman sa buong mundo, pero nakikita sa'yo ang kababaang loob, yun, nire-represent natin si Kristo. Dahil ang Panginoong Jesus, walang bahid kasalanan, pero nagkatawang tao, namuhay ng simple, hindi siya namuhay ng hari, hindi siya namuhay na puno ng kayamanan, samantalang siya ang hari ng langit, tayo pa kaya? Wala talagang dapat ipagmayabang. Kapag tayo ay nagpapatawad ng ating kapwa, nagpapakita yan ng humility. Amen. Kapag tumutulong tayo sa ating kapwa, nagpapakita yan ng humility. Kapag gusto mo nang magalit, gusto mo nang magmura dahil na-touch yung ego mo, pero hindi mo piniling magalit, that's humility. Sabi nga, practice makes perfect. Pag lagi tayong sanay sa pagpapakumbaba, di ba tayo talo eh? Siguro sa paningin ng mundo, talo tayo. Hindi ka sabihin, sige, lumaban ka. Ipagtanggol mo yung sarili mo. Ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Kaya natin ang Panginoon, hindi naman nalilihim sa Kanya mga ginagawa natin. Amen. Ang kababaang loob is a perfect character. Kasi nga, sabi ko nga kanina, nagbubunga yan ng mas marami pang magagandang traits ng isang tao. Kaya pag nananalangin tayo, ipagdasal natin sa Panginoon na, Lord, tulungan mo po ako magkaroon ng kababaang loob. Sapagkat ang pagkakaroon ng kababaang loob ay pagkakaroon ng peace of mind, pagkakaroon ng kindness, pagkakaroon ng self-control. Yung mga bunga na banal na espiritu. Yung bang, ito ang utos ng Diyos. Hirap nito, Lord, hirap. Pero because of the humble heart, gagawin natin. Really hard to be a servant of God. Kasi kapag naging servant ka ni God, ita-deny mo yung sarili mo. You will carry your own cross. And you follow Jesus. And it takes a lot of humility to follow Jesus. It takes a lot of humility to follow or obey the commandments of God. Kaya dapat doon tayo mayaman. Sa humility. Amen. Kasi, di ba meron yung naririnig natin na mabasa natin sa Biblia na shepherd, tupa, mga tupa, di ba? Mga tupa, maaamo ang mga mukha niyan. Ang mga tupa, nakikinig sila sa boses ng kanilang nagpapastol. Hindi yung, tayo hindi parang hindi tayo nagiging tupa eh. Parang yung nagiging leon eh. Di ba? Buhaya eh. Na palaban tayo sa Diyos, sa utos ng Diyos. Inukontra natin ang utos ng Diyos. Para bang mas mayabang pa tayo sa Diyos. Makatwiran pa tayo sa Diyos. Bakit ako magpapatawad? Diba? Yung magsanabi ng love your enemy. Kung anong panukat na ginagamit mo, ganun din ang panukat na gagawin ni Lord. Na kapag hindi ka nagpapatawad, di ka rin patatawaran ng Panginoon. Papakataas, papakababa, ibababa. Papakababa, itataas. Di ba mga ganun salita ng Panginoon? It takes a lot of humility para matanggap natin yun, maunawaan, maisabuhay at mabahagi sa iba. Try natin, no? Malaki ang mawawala kasi pag di natin sinisabukan. Yung paunti-unti, na magsimula tayo sa maliit, na ugali, kung paano pa ako magiging humble sa bagay na ito, bawal sa pagkain, bawal sa matamis, maalat, mantika. Pero because of your humble heart, sige, i-give up ko yan, Lord, para sa'yo. Kung lahat naman ng bagay na ginagawa natin dahil sa Panginoon, para sa Panginoon, nade-develop sa atin ang humility. Amen. Ang Panginoong Jesus ay mabuti, puno ng awa, sa lahat puno siya ng kababaang loob. Talagang hahangaan natin ang Panginoon.
So magkaroon po tayo ng closing prayer. Muli, Panginoon, maraming salamat sa pagpapaalala mo sa amin na ang dami ng pagkakataon na hindi kami nagiging humble sa aming kapwa. Yung kapwa namin, kung ano mang gawin namin sa kanila, ginawa namin sa iyo, Panginoon. Lord, ang mga taong patuloy pa rin may galit sa kanilang kapwa, give us, Lord, ng humility para magpatawad. Bigyan mo kami ng kababaang loob, katulad ng kababaang loob na ipinakita ng Panginoong Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kaming pahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So muli, pakishare na lang po itong March 3 sa inyong timeline. Bilang pagsunod sa ating mission na ipalaganap ang mabuting balita. Stay humble. Yun ay panalangin natin sa Diyos na maging makaba ang kalooban natin upang sa ganun makapasok tayo sa kaharian ng langit. So susunod na po ang March 4, 2026, Wednesday Gospel. Sama-sama po natin pagnilayan ang mabuting balita. To God be the glory.